Nagluluksa po ang buong sandatahang lakas at ang mamamayang Pilipino sa pagkakapaslang ng isang magiting na opisyal ng ating hukbong katihan o ng ating Philippine Army, subalit ni isang kataga ng pakikipagramay o pakikipagdamay o pakikiramay o kataga man lang ng pagbibigay simpatya at appreciation sa naging serbisyo po nitong Army Scout Ranger Army Captain Alberto na namatay sa paglilingkod sa ating bayan sa pagtatanggol ng ating kapayapaan laban po sa terorismo na ipinapasabog at pinakakalat pa rin patuloy ngayon ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, kahit ni katiting kung nakataga ng pakikiramay o pakikipagsimpatya ay hindi tayo nakarinig mula kay Bongbong Marcos Jr. Lalo na siya ay siya po ang Commander-in-Chief. By virtue of the Constitution, ang Commander-in-Chief ng lahat ng sangdatahang lakas, pati ng buong kapulisan sa buong bansa ay si Marcos Jr. Yan po ay dahil sa kanyang posisyon bilang elected president ng ating bansa. No? At sana bilang Commander-in-Chief, ini-expect po ng mga mamamayan, kahit man lang ng pamilya ni General Alberto at nitong nasawi na anak niya na si Army Scout Ranger Captain Alberto, ay kahit man lang nagpakita man lang ng kanyang simpatya, nagsagawa ng pahayag si Marcos Jr., wala po tayong narinig tungkol dyan. Inuna pa niya ang pagpunta doon sa Iloilo Fishing Port Complex, kung saan po si Ka Eric ay natutong lumangoy sa dagat. No? Kasi noong 1982-83 po, nang lumipat kami dyan sa Barangay Tansa, malapit lang po yan, Tansa Esperanza, yung lugar ng notorious drug lord noon na si Buyet Odicta, Tansa Timawa kami, Tansa Baybay. Magkakalapit po yung barangay na ito. Kinoconstruct pa lang po yung Iloilo Fishing Port Complex. Doon po ako natutong tumalon sa dagat, lumangoy, at kasama po ang mga bata, mga kaklasiko at mga kabarkada, kababata ko sa paligid po ng Tansa. Kaya laking Tansa po si Ka Eric. No? Pag sinabi po ninyong Tansa, parang Tondo din po yan sa Maynila. So, nauna pa ni Marcos ang puntahan itong Iloilo Fishing Port Complex para gumimik-gimik na naman siya doon sa Iloilo. Samantalang, hindi man lang nagpakita ng damdamin, ng pakikipagsimpatya dito po sa napaslang at namatay bilang bayani na nagtatanggol ng ating kapayapaan, ng ating demokrasya at ng kaligtasan ng ating mga mamamayan, itong si Army Captain ng Scout Ranger na si Captain Alberto. Nakakadismaya po ito, no? At nakakalungkot na ang Commander-in-Chief na si Marcos Jr. ay parang walang pakialam sa mga namamatay. At sabi nga ni Joy Durano Roston, Manson, wala na nga NPA, ubos na daw, pero nagkakabarilan lang. So malinaw po na sinungaling itong si Marcos Jr. May NPA pa po, bagamat mahina na, pero they can still inflict tactical damage. No? Kagaya po sa mga lugar ng Mindoro, Masbate, Samar, Negros, even sa Panay Island and portions of Mindanao, at sa Bicol, sa Sorsogon, mayroon pa pong mga NPA remnants. Siguro sa buong bansa, mga mahigit 1,000 pa ang bilang ng mga NPA na armado. Mula yan sa mga mahigit 10,000 nang pumasok pong termino ni Pangulong Duterte. Nang bumaba po siya, halos kulang-kulang 1,000 lang pong naiwan ng mga armadong teroristang grupo ng New People's Army na pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines at katuwang po ang National Democratic Front or NDF. Subalit, muli po silang lumakas ang loob. Hindi pa naman lumalakas ng tuluyan ang kanilang armadong kapabilidad. Subalit, ang kanilang recruitment sa hanay ng kabataan, sa mga schools and universities, ang kanilang recruitment sa hanay ng iba't ibang sektor, ang kanilang propaganda, ang kanilang finance generation, ang kanilang logistics mobilization, yung kanilang international support, media support nila, lumakas po ng lalo pa po ng ginagamit na ni Marcos at ni Mar Romualdez ang mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, lalo na dyan sa loob ng Kongreso, ang tinatawag na kamatayan party list groups nila.
may dalawa pang naiwan na party list groups eh. Bagamat wala na ang bayad muna, o yung dating bayan muna, na totoo naman, bayad muna. Wala na rin po ang anak pawis. Ang Gabriela Women's Party ay nakahanging on balance dahil kung hindi po matutuloy na makakaupo talaga ang Duterte Youth Party with more than 2 million votes garnered, ay papasok po ang isang slate ng Gabriela. Si Sara Ilago po ito, na dating recruiter na rin po ito at na-expose na operatiba sa urban operations ng CPP, NPA, NDF at ngayon nakadeploy sa Gabriela Women's Party. So ngayon ang nandyan sa Kongreso po ay ang Alliance of Communist Teachers at ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Dalawa pa po, no? So yung pamamayagpag ng CPP, NPA, NDF sa pagre-recruit sa hanay ng kabataan, pagre-recruit sa universities, schools at mga kolehiyo, mga barangay, lalo na po sa urban operations na pinababayaan na lamang po sila ng gobyerno at sila po ay tinutulungan at pinupunduhan pa nila Martin Romualdez at pinoprotektahan pa, na mamayagpag po muli ang patuloy na pagsusumikap nitong CPP, NPA, NDF na makabangon at makabawi sa kanilang armadong puwersa. Kaya, Arnolfo Vargas, thank you, and Josephine Perez, no? Na nakakalungkot po, no, at nakakadismaya. Tamang-tama, naabutan ko kay Eric ang galing ako sa trabaho, sabi ni Elena Jennings, Lavia Fruz, Marga M, and Heidi Ching. Nanonood always. Stay safe po ka Eric. CG Betty, ka Eric, balak daw buhayin naman ang charter change. At tingnan po ninyo kung magwawagi ito. Opo, didiscuss natin yan, pero malabo po nilang makonvince ang Senado na pumayag dyan. Ano? So, hindi po ito ang unang pagkakataon na nakita po ng sambayanang Pilipino kung gaano ka insensitive. Walang pakialam, walang pakikiramay, at walang pagpapakita ng moral boosting itong si Marcos sa kanyang tropa bilang Commander-in-Chief. Kay Eric, NPA ba ang akbayan? Kasi kasali anak ko dyan eh. Ang akbayan po ay rejectionist group El Monge. Hindi sila NPA pero sila po ay kasabwat sa pagsabotahe sa gobyerno. Mga grupo po yan ni Hontiveros. Leftist din po sila pero wala silang armadong grupo, but they are part of those who want to sabotage the government. Better po na advice mo ninyong anak ninyo, El Monge, na lumayo po sa ganyang grupo. Gagamitin lang po siya dyan nila Hontiveros. Okay? Tito Dangal, ka Eric, na-miss ko yung programa mo. Opo, Tito Dangal. Kasi po, I have an erratic schedule. Supposedly, ang schedule po ni ka Eric is alas 9:15 ng umaga, alas 9:15 ng gabi. Twice a day, Philippine Standard Time po yan. Ano? Pero dahil po sa may mga ilang inaasikaso si ka Eric, for my safety and security, ako po ay hindi nakakapag-regularize ng schedule. Siguro mga 1 week from now, makukuha ko na po yung regular schedule na 9:15. No? Para po magkakasama tayo. Thank you, Tito Dangal, ha? Mark Cords. And then, don't forget, Kapinong, sabi ni Mark Cords. Thank you po, Mark. Jake how do you pronounce that? Jake Himpisaw Navarro. Susan Bagani, ka Eric, watching you from Hong Kong. Thank you. Sino yon? Ito. Kilala mo ba si Melvin Odicta? Of course, no? Kilala ko po 'yon. Peregrini Falcon 1340cc. Okay. Opo, kilala ko po pati si Miriam Odicta. Magkakabarangay po kami, magkakalapit lang kami, mga kababayan. So, uulitin ko lang po inuna pa ni Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief supposedly, kahit man lang nagpakita ng kanyang simpatya o nagpaabot man lamang ng mensahe, no, na kinukundina niya at ipinapanawagan ang agarang pagbibigay ng katarungan dito sa walang katuturan at malupit na pagkakapaslang sa isang laban sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF sa isla ng Mindoro, dito sa batang-batang kapitan ng Army Scout Ranger na anak ng dating Commanding General ng Philippine Army. Ang anak ni General Alberto na si Captain Alberto ay namatay sa labanan sa Mindoro. This is not the first time that as a Commander-in-Chief, si Marcos po ay walang pakialam. Hindi po niya pinapansin o binibigyan ng halaga ang mga pagsasakripisyo,
pagbubuwis buhay ng ating mga kasundaluhan at even ng mga pulis natin. Hindi kagaya ni Pangulong Duterte na very emotionally expressive. No, talagang ipinapakita ni Pangulong Duterte. Expressive po siya. Hi, Inday Riza, Hemsworth Riza. Good morning, thank you at kamusta kay Lolo Nanding. And pasensya ka na at gipit din ang kalagayan ni Toto mo, Jeff. No? Thank you, Inday Riza, for following our live and kumusta sa pamilya mo at lalo na kay Lolo Nanding. No? Maging matatag lang, Inday Riza, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Juvie Ibarli, hello ka Eric, grabe ang kabangagan ni BBM. Galit na si Juvie. Walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang mga sundalo. Tama po kayo, no? What is my point? Bakit ko po ito pinuntuhan? Bago po natin puntahan ang headline na yung 3 o 4 sa mga malalaking kontratista sa flood control projects ay mga konektado pala kay Martin Romualdez. Isa po dito, doon sa top 15 na pinangalanan kunwari ni Marcos Jr. na kumukupo at kumukobra ng mga malalakihan, hundreds of billions of projects sa flood control project na very notorious na ninanakaw at dinadambong at dinodurubo ng mga kongresista at mga kontratistang kasabwat nila. Yung dalawa pala dito ay favorite contractor. Ibig sabihin po, kasabwat ni Martin Romualdez. No? Ang itinuturo dito, ayon sa balita at tinumbok mismo ito ang pangalan na ito, ni Mayor Vico Soto ng Pasig City at ni Mayor Raisa Treñas ng Iloilo City, anak ito ng dating alkalde na si Jerry Treñas. No? Ang pangalan ng kontraktor at grupo nila ay ang Omega and Alpha Contractors at ang isa ay ang St. Timothy Construction. Pagmamay-ari ito ng Diskaya family. Lalo na po si Inday Sara. Not Inday Sara Duterte, kundi Inday Sara Diskaya. Ito po ay konektado kay Martin Romualdez at simula po nang maging magkaibigan po sila ng mag-asawang Romualdez, si Yeda at si Martin Romualdez, ay talagang namayagpag po ang kontratang nakukuha nito. At ito ang itinuturo ni Vico Soto na may mga maanomaliyang proyekto sa Pasig City. Sa Iloilo City also, maanomaliya din po ang programa nila sa flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 300 million pesos. At ang itinuturo po na kasabwat ay ang kongresista sa Iloilo City allegedly na si Jamjam Baronda, na barkada din po ni Martin Romualdez. So kilala ko po mga taong ito. Maya-maya po puntahan natin yan. Saraduhan ko lang po itong aking pagkakadismaya at ang diskontento at ang kalungkutan na nararamdaman po ng mga mamamayang Pilipino sapagkat uulitin ko po, I personally know the father. Naging commanding general po ito, galing sa PMA Class 86, classmate ni Senator Bato de la Rosa, itong si Lieutenant General Retired Alberto. Naging commanding general, pinunong general po ito ng Philippine Army during the time of President Rodrigo Duterte. They published a book, no? Sana kung may kopya pa ko, galing po sa Army Research Center. Ang title ng book ay The Wars Within or The War Within, na tungkol po yan sa perspective ni Ka Eric sa mga naging karanasan ko at naging kaalaman at direktang pakikilahok sa CPP, NPA, NDF for more than 20 years. So pinapasalamatan ko po yung project na yan kasi nakakatulong yan sa ating mga Army officers and iba pa pong mga opisyal at personnel ng Armed Forces of the Philippines at ng security sector. Subalit parang hindi na po masyadong naipalaganap, but it was a very good project. The book entitled The Wars Within by Ka Eric. Ito po'y patungkol sa buhay ko na sinulat po ng isang magaling na war chronicle writer na sumulat din tungkol sa mga kaganapan sa pakikipaglaban ng ating sandatahang lakas laban po sa Abu Sayyaf at pati po sa Marawi, yung No Man Left Behind na si Brother Phil Fortuno. Writer din po ito si Brother Phil Fortuno. Hindi po katanggap-tanggap para sa isang maging ikaw ay isang commander-in-chief na wala kang pakialam sa iyong tropa. Si Hello Langging, no? Good morning to you.
nandun na si Connie Jones. Langging mag-coordinate ka na lang sa kanya. At pati dyan sa mga ating mga babayarin, utangan mo muna. Maghahanap na lang tayo later. At mag-adjust pa si ka Eric Langging. Alyssa May Araneta, madadamay tayo sa Taiwan, China dahil dyan sa digma-digmaan at kabangagan ni BBM. Hindi lahat ay may Maltese passport at citizenship kagaya ni Gibo Chodoro na pwedeng umatras, sabi ni Alyssa May Araneta. Hello, Langging, sabi ni Roach. Hello everyone, wife ko po ito. No? So, kay Eric watching from, what is TN? Texas ba yan? No, not Texas siguro, no? Norma Belvidere and Meraflor Roculas. Morning ka, Eric. So, ulitin ko lang mga kababayan, hindi ito ang unang pagkakataon na pinabayaan ni Marcos Jr., wala siyang pakialam sa nagiging buwis-buhay at pagsasakripisyo ng ating mga kasundaluhan. Even to the point na wala nga siyang pakialam na naputulan ng daliri po, dalawang daliri yata, sa kamay, ang isa sa mga Navy Special Operations Group o NAVSOG o Navy SEAL ng Pilipinas sa pakikipagtunggali dyan sa South China Sea, West Philippine Sea issue nung nakaraang mga ilang buwan. No? Hindi natin narinig ang kanyang pagkukondina, ang kanyang pagsimpatya. Wala lang siyang pakialam. No? Wapake. Pero dito sa pagkakabulgar ng flood control at naiskandalo ang kanyang pinsan, pumapapil-papil siya at dumidiskarte-diskarte. Okay? Anyway, malayong-malayo po sa pagiging Commander-in-Chief ni Pangulong Duterte itong si Marcos Jr. in terms of sincerity, in terms of heart and dedication, in terms of embracing and supporting the welfare and morale of our soldiers, of our police. Malayo po siya kay Pangulong Duterte. No? Ibig kong sabihin po, as a Commander-in-Chief, you are expected not only to lead with integrity and dignity yung ating tropa ng pamahalaan, yung state security forces, lalo na po ang Armed Forces of the Philippines, but you're also expected na ikaw ay magpakita ng moral boosting and expression of indefatigable support, hindi matatawaran at walang kapagurang pagsuporta sa sandatahang lakas. Mantakin mo nga, inuna pa nila ang mga pagnanakaw sa flood control projects na ito at pati na po sa pagnanakaw sa pangungurakot sa kabanang bayan at walang kakwenta-kwentang ayuda here, ayuda there. Binawasan po nila ng almost 18 billion pesos ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. So wala talaga, bulastog talaga ito ang gobyerno ni Marcos. I'm just saying that in behalf of the Filipino people, the Filipino nation, let us pay homage, respect, and tribute of support and respect kay the late and fallen hero, Captain Alberto, sa kanyang pagsasakripisyo at sa kanyang pagbubuhis ng buhay upang ipagtanggol ang demokrasya, kalayaan at ang kapakanan at kaligtasan ng sambayanang Pilipino laban po sa mapangwasak at salot na puwersa ng CPP, NPA, NDF na nangyari dyan sa Mindoro. Saludo, snappy salot po kay Army Scout Ranger Captain, the fallen hero, Alberto. At deep sympathy po sa iyong pamilya, lalo na kay tatay mo, the former Commanding General of the Philippine Army at the time of former President Rodrigo Duterte, si Lieutenant General Retired General Alberto. Snappy salot, sir, to you and to your family. And we extend our sympathy to you. Okay. Guest speaker ng Philippine Navy, si Yorme Isko kahapon. Sabi mo, NPA siya. I did not say that. Ang sabi ko ay mayroon siyang direct line dati kay Jose Maria Sison. Magkaibigan sila, magkakilala sila. Just like Senator Robin Padilla and Senator Loren Legarda. Don't put words into my mouth, no? Joey Durano. Joey Durano ba yun? O sino ba yun? Hindi ko kasi nakikita, no? Ganyan naman din si Noy Noy. I don't know about Noy Noy. Patapos na yan, ano? Ang role as hindi niya alam ang role niya as Commander-in-Chief, sabi ni Joy Gardner. Okay? So doon po sa nag-comment, I did not say that Isko Moreno is a CPP, NPA, NDF.
siya po ay may linya noon at nakikipag-usap kay Jose Maria Sison so as Robin Padilla and Senator Ligarda and many others, including po si Pangulong Duterte noon nang siya ay mayor pa sa Davao, no? Pero nakita naman natin na ang ginawa ni Pangulong Duterte ay nilabanan niya ng todo-todo. Kagaya din po ni Senator Robin Padilla ang CPP, NPA, NDF, no? So this is the reason na dapat matuto tayong mag-analyze anong ibig sabihin ng mga tactical alliances na yan, no? At ano po ang mga disadvantage niyan kapag pumatol ang mga politicians na makipag-alyado, makipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Okay? Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Atty. Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.